kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Federal Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Luzon, Visayas at Mindanao sa bilog na distrito kan siyudad kan Sorsogon sa East, West and Bacon District kan siyudad kan Sorsogon, siringman sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Diyos maray na pagkagapos sa Ilugabos. Lunes na naman po. Pecha Gis kan bulang kan February, 4 dias na lang sana. Araw na kan sa tuyang kapusuan. Sa mga day pang kalik dyan sa February 14 magingo siring man ano yung na may date sa mga oras sa mga oras sa sinadlaw na yan, syempre sa tuyang mga kaaguman bako so inaguman ta marawat yan kung may plano ka mong naiiba sa mga kakian taganing mas maugma ang bilog na pamilya. Sa Granay Tabis, Jojo Lascano sa inyong lingkod padago sa pagkataunin mga barita sin mga mamarhay na mga dapat natang paggurup-gurupan pagtawaan ng mga opinyon sa inyong kuro-kuro digdi lamang po sa tuyang comment section sa mga gusto tabi magpaabot ng mga mensahe sa indang mga mahal sa buhay open man tabi sa tuyang comment section Good morning kay Sir Richard Clip Rico. Morning Jo. Musta na, ingat lagi. Yes po sir. Kamo man tabi pero po kamo yaon sa luwas. Bisi uno man tabi sa kuyang amigo na si Paring Richard. Sa iyang pagkakaputan na party list niya na eleksyon. Arte party list sir baka i-plug na natin dito sa istasyon ta. Baka pwede man na i-promote yan digli na arte party list niya dito sa tuyang istasyon sa Bicol TV Sorsogon. Alright, sa tuyang mahal na Mayor Esther Hamor, Vice Mayor Eric Juneda, napaluwas na yan paparod nin kanselasyon sa eskwela. Dahil pa man ako nabasa na kanselado ng school. Pero sa mga oras na yun, mga araw kayo ng panahon, garo automatic naman yan nagpaano na nga na rainfall signalan sa tuyang MDRRMC na medyo pinag-iingat na nga ang bilog na mga taga-Sorsogon sa mag-araga na naman na uran. Yes sir, mag-uusap tayo. And thank you in advance. Thank you in advance po Sir Richard. Sa mga katugangan nato sa Barangay Talisay, mga lalo sa mga arani sa coastal area, ingat-ingat lamang po permi kita. Dahil pag-isipon ang ayuda, ayuda yaw na sana. Aram taman ang gobyerno dahil kita pabayaan pag mga araw kayo din ng mga panahon, ng mga dili matansya ng mga panahon na araw kayo din ang uran. Pero sa happy to say na maski pa paano dahil kita na imod na nagbaha na lugar sa mga panahon na ini, sa
mga nakaagi lang. Siguro, habang panahon kang tag-init na naglipas ng taguran, bigyan si kaso naman po ini kasabi yung mga lideres, lalong-lalo ng mga ahensya na dapat nagkukumpuni nin mga baradong mga kanal, mga baradong drainage sa tabang tabingan manlain-lain man po ng mga barangay official. Ang sign ng mga barangay tanod, ang mga organisasyon, ang mga non-government organizations, nagtatarabang sa indang komunidad. Tanganing ang mga araw kayo na pag nag-aabot, ang araw kayo ng panahon, araw kayo ng tag-uran, at least malinis na ang mga kanal, ang mga drains, diretso na so pagdalaga ang mga tubig na hali sa taas. Ang tubig baha, ika nga. Good morning kay Miss Marjorie Rupanyana, dyan po sa Barangay Bulusan. Marge, nagulay na tabi kami ni Kapitan. Pag naghahagad kami kita ng pasensya sa kadahilanan po na medyo atraso so istoryahan medyo Anyway, dyan po sa Bulusan, good morning kay Mayor Mike Goy Psycho, kay Vice Mayor Weng, and of course kay ang nagdadalagan ko niyan na Mayor, si Councilor Tantan Fumera. Good morning. Sabi digdi, salamat palang kahapon kay Vice Governor Ryan Juneda. Ano po ang pigiwo dyan ni Bukal, Bukal yan, Bukal Ryan Juneda. Bako pa man yan masasabi na busy gobernador ta, bako pa man elected, kandidato pa sana. Ang Vice Governor ta sa Tudgunyan, si Vice Governor Junjun Escudero. Yan po ang dyan. Ini po naman nagdaralagan, bako pa man tabi maka-pronounce kansain ng pigdadalagan na sila magiging arog na kayan. Mga pa man sila, mga kandidato pa sana. Kaya ang tawag ko yan, si Bukal Ryan Juneda, running for Vice Governor. Yan. Tapos si Vice Governor Junjun Escudero, incumbent Vice Governor, binadalagan sa Graray sa pagka-busy gobernador kan sa tuyang probinsya. And good morning kay Gobernador Edwin Bubuy Humor, na busy unon si Gob, maaga, naghahali ini sa indang harong, sa indang mga opisina. May mga darang mga pananom, mga seedlings, nagtatanom sa manlain-lain ng mga munisipyo. Dili ta maaraman kung ano na ang ang update kung pera na ang tanom ninda ng mga kapunuan. Pero gusto ko tabi panawagan din sa Indo sa mga nagtataranong na kaibanan po ni Gob. Di man tabi ka magtanong kay puno, naharanin po sa pader. Tayang pag dumako uyan, dumako sa puno, kaluluoy man tabi tag sa derikan pader, kaupo dyan sa magagaba. Digdi nga na ibaga sa Statuya, sa Kapitolyo, dyan sa may basketball court, sa luwas. Mahiling po baga niyo dyan, pa nagdarakulan ng tao, nangyari po naman sa nato, sa mga gutter po nato dyan, bakbak baga tabi, So, amo yan, ang panawagan ta sa mga nagtataranong, sana kung magtanong kita, dumantabi sa mga lugar kung saan bako man makaperwisyo sa property kan sa tuyang mga kababayan. And good morning ka Ma'am Elise. Good morning po Sir Jojo. Shoutout po sa mga tugang ko po ng sa inyong mga pamilya dyan sa Sulukan and Sampaloc. Shoutout din sa Di Palma family didi sa Balete, Bacon. Okay. Shoutout daw po sa pamilya ni Ma'am Elise and of course sa Di Palma family sa Balete, Bacon. Good morning Bacon Sorsogon. Speaking of Bacon, good morning Kagawad Ray Taladtad, Kagawad Glenn Olbes, Kagawad Danny Diladja, and of course sa ng Muse, ang nag-iisa, si Kagawad Beb Juneda. Yan po sa distrito yan, Bacon, Sorsogon. Diyan naman sa Huban, anday matapos-tapos na istoryahan kang politika dyan. Sisay, ano na ba yan talaga pigralabanan dyan? Kung sisay ang magana sa pagka konsihal na magiging tawag kayo magiging top-notcher o sa pagka-mayor o bas-mayor, iba-iba na dadalawin ka dyan. Although sa Huban nga kasuhapon, o basikan sa Sarong Aldaw pa lang, may naging issue na naman dyan manugod sa ayuda. Speaking of ayuda talaga, kahit rin, nahihimo pa rin magreklamo kan sa tuyang mga kababayan sa kabila ng paginguang kan sa tuyang gobyerno
na matawan tabi ni maski papalno ning asistensya sa tuyang mga kababayan. Dili man nga muna iirang sa mga taxpayer ang mga taxpayer nga ni dili na nagrereklamo na dili sila nakatanggap din mga ayuda halos sa gobyerno na iyo ang halos magkandara pa sa paghanap buhay, dugot pawis ang puhunan, lalo may mga negosyo na darakula, darakula na pigbabayadan na tax, dili man yan nakakuanin mga subsidiya o whatsoever, what we call the ayudas halos sa gobyerno. Kaya nga ang panawagan takaswapon, siguro panahon naman na tawanin pansin ng gobyerno sa tuyang mga professional, whatever na professional, so may mga trabaho tabi, na automatikong pigkakaltasan sa indang mga tax kahit sa din mga employer. Lalo mga maestras, mga nasa private establishment, yun naman tabi ang tawan niyo ni pagkakataon na maski pa paano matawan niyo sing ngirit sa indang mga ngimot, na makapagsay man ay salamat na pakinabangan ko manggirareso tax na pigtatao ko sa gobyerno. Tayo ang pinaka-importante na kaipuhan ang mga nasa laylayan na pigaapod naton mga kapuspalad naton ng mga kababayan, ang mga tiusunon naton ng mga kababayan. Tayo naman ko ta magparareklamo. So iba talaga, dahil po nagrereklamo maski nga ni bulan-bulan may pigkakaltas sa inda. Iyo po ang dahilan nasaro sa pinakadahilan nata ang gobyerno tamay na itataw-tabi na tabang sa satuya. So we have to be very thankful sa tuyang mga professionals, sa mga may mga trabaho na nagbabayad talaga ng automatiko na pigkakaltasan ng tax. Pag-abot ka ng kinsenas, pag-abot ka na sa rumbulan, sa indang sweldo, makikita na lamang duman sa iyang payslip na kaltas na. Nagtao na nin ang bag sa gobyerno para nga ni so mga programa kan sa tuyang gobyerno mapadagos. Ako dili ako naniniwala dyan sa mga nagtataram na hoy, pera nga yan kan taong bayan, pero ang nanginginabang nga so mga politiko tayo permen nakabungag niya dyan pag may mga ayuda. Ako sa kuya lang, kung dahil po ang palakaw kang gobyerno, kung dahil po yan ang mga leaders nato na yung binaragtak dyan, papasainom po sa mga pondo kang gobyerno kung dahil programa sinang pighihiwag, dahil programa na pig-iisip para sa aton na mga namamanwaan. So, transparency lang ang kaipuhan dyan. Bako taman pig sasabihan ng mga corruption, lantaran. It is because sinda binugtak ta sinda, tanganin sinda pagkatiwalaan ta sa tuyang mga tawag kayo ni kabanang bayan, sinda po ang pinagkakatiwalaan ta, tanganin sinda magkaigwan ng mga programa na mas sa tuya, magtatao ni mas pakinabang ng mga bagay asin mga programa. Iyan ang mga akap, yan ang mga tupad, yan ang mga pa bang mga AX, mga MAEP, bako yan magkakaigwanin laman, kung bako sa mga taxpayers. Siring man, bako yan magkakaigwan ng programa na araw kaya kung bako man sa tuyang mga opisyalis na binurugtaktan ngayon. Kaya sabi ko nga give and take lang yan. Kung daing gobyerno, paano kita? Mairog pa kita ng ibang bansa na daing gobyerno na watak-watak. Maski digdiyo, igo pa man kita sin demokrasya na tataram. Kaya ako minsan what you hear from me is in a democratic way. Kasi yaong kita di sa demokrasyang bansa, sa demokratikong bansa. Na naniniwala na ang boses kay puan madangog kang sa tuyang mga kababayan, bako lamang ito pagtatawag-tawagan na foul o below the belt na. Tasala na po yan. Kaya, so mga kababayan ta na nakareceive po ni manline na mga ayuda hari sa gobyerno, maski pa paano ko pasalamatan ta sinda kung dahil ka muna tawan, magpasensya, bakit
Baad tabi dahil ka mo nakapasa sa evaluation kansa ng mga BHW, dahil ka mo nakapasa sa panlasa ni kagawad sa barangay, dahil tabi ka mo nakapasa sa panlasa ni kapitan. Bagayan ang problema nasa ano lang yan, nasa pamamalakaw. Bako yan sa may favoritismo. Although yaon niya, pero in total, bako yan duman nangyayari. Kaya may mga evaluation, ang DSWD tatabangan sa mga barangay nanganing makapaduman ang listahan kung sisay man dapat ang tauan ng mga benepisyaryo. Dahil naman pagparabara sulong kung sisay man yan. Good morning tabi kay Madrina Tetgo dyan po sa barangay Talisay. Kay Clint Hagos na news watching from Puyo. Kay Papa Clark, good morning. Kay Sir Edvardo Atutubo ang suki po ka na Bicol TV Sorsogon. Of course, ang suki din kasama mo sa Jojo program. Maraming salamat nga po pala sa AKB Sorsogon. Nakapa-2DA ko na po ang apo ko sa pamangkin and nakaluwas na po sa hospital. More power to AKB. Thank you very much po. Mga araw kayo, no? Maski nga ni inaagi sa mga politiko ang sa tuyang inahagad na tabang, at least po natutugunan no, maski pa paano. Ta ako nga ni bilang sarong ordinaryo man na mamayan kan syudad kan Sorsogon. Sang kinaistorya ako kan mga personahe na maging parte ako kan sa indang pigsusulong na partido. Ang naisip ko ba ko ito na sa kuya? Ang naisip ko ba ko para sa sakuyang sariling pansariling interest? Ang inisip ko, this is the time, this is the way na baad makatabang ako sa mas kadakulan. Kung personal ko man ang ngayon na tabang, naghahali sa kuyang bulsa, dahil po man po yan matatawag gabos. Kaya nga ni ako, uminuo na lang duman sa partido na nagkuha sa kuya, at least maski pa paano, mapasigundo distrito, primero distrito kan Sorsogon, pag nagrarani sa tuya, at least natatabangan ta po. Sa paagi, kan party list na sa kuya nga piga-adapter mo yan. Anak ko Bicol tabi. I'm thankful, na pati ako tinanggap man ako tabi sa ako Bicol bilang saro sa baging tagapagtaguyod kan sa indang programa. Dakol-dakol tabi ang natatabangan kan sa indang lingkod sa pamamagitan po kan ako Bicol party list. And of course, dyan sa Hubang, kay Ma'am Josepina Derry, good morning. And chismis dyan, at issue dyan, at manugod pag-iraray sa ayuda. Kaya lamang po, nahihiling ko dyan, garo nagagamit, san kalaban, ang paayuda ng kan LGU, na dapat ba kung pagsisiyo ng LGU, hari man talaga yun sa national government. Kung yun po si Kagawad, pangaranan ko na, dyan po sa Huban, actually, nadagong taman ini sa radyo, na nagpa-interview tabi ang sarong Kagawad de la Cruz, na sarong barangay dyan sa Huban. Kaya lamang po ang pigdumanan niya, nag-interview po sa iya, pero masasabi ta na may bias. Magpa-interview po tabi ka mo sa mga istasyon na daing pinapanigan, sa mga istasyon na open ang gabos, na pwede tabi maglahad ng kasimbagan sakali man ay binabatuhan sinda ng mga isyu. Paras nga ni kaya na pig-issue po niyo dyan sa Huban. Tinanggihan niyo ang ayuda na supposed to be para po sa inyong barangay. Magdakol yan na ayuda na yan, dapat tanggapon po kan sarong barangay opisyal. Yaong katabi, nakaposisyon as barangay kagawad, barangay kapitan, o whatsoever, ika po ang dapat magpaliwanag sa imo sa imong constituentes. Nata-taarog lang kayan ang nakaabot sa iyo. Piktaraman man siguro kamo, kan LGU, nata-taarog kayan ang nakaabot lamang sa iyo. Dapat po ang politika sa mga araw kayan, isipon po niyo, isipon po niyo ang mas pangangaipo kan sa inyong mga kababayan. Bako po ang pangangaipo kung sisay po ang pigdadara mo na kandidato.
Bako ang pangangaipo kung sisay man na Poncio Pilato, ang gusto mong suportahan. Kundi isipon mo tabi ang sa imong kabarangay, ang sa imong kapitbahay na baadyaon sa lista nagahalat kan ayuda na yan, tabad makatabang man lang sa saynang pang-uruador na pamumuhay. Bako tayo isipon mo politika, sisay tabian na politika, sunanao o ika na barangay kagawad. Tapig iisip mo, ikaso maki-question dyan. Natural, barangay kagawad ka. Naturalmente na ang sarong barangay opisyal, maki-question. Pero naturalmente man tabi na ang sarong barangay opisyal, kapag tinuunan ki mga araw kayo na ayuda, magkulang man yan sa sobra, dapat maarang magpaliwanag. Kaya kung dili ka man maarang magpaliwanag, dili ka nasabot sa dalangan sa pag-ayuda sa gobyerno, mag-resign ka na lang tabi sa posisyon mo. Kung perme arog ka yan, gigibuhon mo sa imong barangay, nung ka natawan pa ka mo kan gobyerno ni ayuda, na pigahabuan man lang niyo, natapapaparatawan ta pa ka mo. Sa totoo lang, dapat ka panganing kasuhan kan LGU Dapat kang kasuhan kan DSWD. Pangiinsulto bagay ito sa inda. Ika, barangay kagawad ka lang, pigpabalik mo sa mga ayuda na halin sa gobyerno, kay iniisip mo sa diri mo na kaluhan. My God. Sa kuya ka magpa-interview, papaliwanag ko sa iyo kay Gabus yan. Alright. Good morning po, Sir Jojo. Hari po kay Miles Diaz Docos. Good morning, ma'am po. Kay Chabula, kay Kagawad Bulaucan Barangay Sampaloc. Good morning. Ayan, sa Gabos po na nag-celebrate kan sa mga birthday sa mga oras na ini, maski nga ni grabe ng uran. Happy birthday man po sa ginalay. Uy, bago ko inipasadahan na bareta na nakuha tahalis na Filipino Store ngayon, pasadahan ko muna kidiit na komersyal sa tuyang programa. Mabalik po kita graray, makalipas lamang po ang ilang paghahanap buhay. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Barabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 'Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, NC2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legat. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City.
We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugo, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA, according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po sa Grala ang programang Kasama Mo si Jojo, di lang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Bago yan, pasadahan ko yung balita, no? Ang tungkol po sa tuyang naranasang panahon, no? Malakas na ulan at baha banta sa Sorsogon ngayong araw. Pinag-iingat ang mga residente ng Sorsogon dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng shoreline at northeast monsoon ayon sa Pag-asa. Ngayong araw ng Lunes, February 10, 2025, naasahan ang moderate hanggang malalakas na pag-ulan sa buong lalawigan na maaari magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at landslide sa bulubunduking bahagi. Sa inilabas na Cyber General Flood Advisory, binabantayan ang mga ilog at tributaries sa Sorsogon, kabilang ang Lower Dorsol, Ugud, Putyaw, Kadakan, Banwang, Daan, Fabrika at Matnog. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente malapit sa mga ilog na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad. Ang temperaturang naitala ngayong umaga ay 23 degrees Celsius na may maulap na papawirin. Sa buong araw, posibleng umabot sa 20 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura at 21 naman ang pinakamababa. Pinapayo ng publiko na maganda sa posibleng pagbaha at manatili sa loob ng bahay kung hindi kinakailangan lumabas. Patuloy ding subaybayan ng mga update mula sa Pag-asa at mga local disaster risk reduction offices. Ayan. Yan po ang balitang ating kuha dito sa Facebook online, ano, na sa ating mga kasama, and of course kay Red Laksa. Good morning. Get well soon pare. Inanamatian mo, sana malagpasan niya na to, ano. Anyway, di na. Sabi digdi, pinag-iingat dahil magluwas, ha? Tapos ida magbaha. Magluwas na po kamo kay Haro kung binabaha na kamo. Ha? Ayun man po payo ko sa iyo. Bakong ligtas kung ang harong niyo pigbabaha. Ang pinaka-importante dyan, may angat na sa mga gamitan niyo, sa mga importanteng gamit niyo. Tanganing, maski pa paano, dahil na magka-diferensya sa mga appliances na igwa kamo dyan sa harong niyo. Anyway, yan po ang nakuhatang mga balita mula sa Philippine Star ngayon. BP Sara di espesyal para sa special session ayon kay Senator Chis Escudero. Boses ng taong bayan, halos 80% membro ng Kamara pabor sa BP Sara impeachment. Senator Bato nagsorry sa pag-insulto kay Representative Sendanya, at pondo sa walang trabaho, palabigin Representative Erwin Tulfo. Ay, buti pa ini ng mga walang trabaho. Okay, ingaanuhan talaga si pondo. Masira mo ng mga buhay. Okay, yan ya. Ang balita, ito ihatid po sa inyo nasa tuyang sa inyong lingkod. At ang balita yan ihatid po sa inyo ng Hapong Bicol Party List. Masurog na, katabang pa. Boses ng taong bayan, halos 80% membro ng Kamara pabor sa VP Sara impeachment. Isa umanong napakalakas at malino na mandato mula sa taong bayan ang paglagda ng 200
15 kongresista na nadagdagan pa ng 25 sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert H. Barbers, ang halos 80% ng Kamara na pumirma sa impeachment ay isang supermajority o higit pa sa requirement ng konstitusyon na 1/3 na mga membro ng Kamara upang may direkta sa Senado ang reklamo at hindi na kailangan pang dumaan sa House Committee on Justice. Dahil ang mga membro ng Kamara ay inihalal upang ipahayag ang tinig ng kanilang mga constituents, iginiit ni Barbers na ang napakalaking suportang ito para sa impeachment ay isang malinaw na pagsasalamin ng saloobin ng sambayanang Pilipino. Ipinunto pa ni Barbers na ito ay isa sa pinakamalakas na impeachment complaint sa kasaysayan kung saan ang mga lumagda ay mula sa iba't ibang political party. Patuloy na hindi ito isyong pampartido kundi isang pananagutang dapat gampanan. Dahil ang impeachment complaint ay nakakalap ng lagpas pa sa kinakailangang boto, binigyang diin ni Barbers na ang proseso ay nagkaroon na ng sariling buhay at hindi na maaaring pigilan. Pinabulaan na naman ni Barbers na may namumwersa sa mga mababata sa Kamara para suportahan ang reklamo. At ang balitang yan ay din po sa inyo ng BH Party List, ang party list ng maralitang Pilipino at party list ng mga solo parents. BH Party List. At sa ating pang mga balita, BP Sara di special para sa special session. Ayon kay Senador Chis Escudero, hindi special si Vice President Sara Duterte at hindi na iba sa mga impeachable officials para magsagawa ng special session ang Senado para sa kanyang paglilitis ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Escudero, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President maging ng Chief Justice Ombudsman kaya walang dahilan para madaliin ang impeachment trial ng Vice Presidente. Nauna rito, tiniyak ni Escudero na walang magaganap na impeachment trial habang nakareses ang Kongreso. Sinabi rin ni Escudero na hindi napapahayag ng intensyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng isang special session para sa paglilitis ni Duterte. Nilinaw din ni Escudero na wala siyang natatanggap na request mula sa mga nagsulong impeachment ni Duterte pero a-attend sila kapag nagpatawag ng special session. Matatandaan ay sinumiti ng House ang beripikadong articles of impeachment sa huling araw ng session kaya hindi nadala sa plenaryo ng Senado. Kaya nga po mahal naming Senate President, ano ba talaga ang dapat? Kailangan ba para ng special session para pag-usapan to? O hindi na kailangan? Ano ba talaga? Kasi mga kasamaan mo na pabor sa impeachment, nagsasabi, urgent. At sa mga hindi naman pabor, baliwalain. At sa mga naghuhugas kamay at nagpapretend at iniisip ang 2028 national elections, what say? Ano ba talaga? Anyway, wait and see kita sa maaaring mangyari kung papaimbulong ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pondo para sa walang trabaho palalawigin. Ito na sinasabi ko. Napakaswerte naman nila. Sana all. Dapat palawigin pa ang pondo na ipinamimigay ng pamahalaan sa mga walang hanap buhay o trabaho sa bansa. Uy, mas maigi na maging tamad, hindi naman pagod. Okay, ito ang ipinapanukala ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Pag ito nangyari, mahigit sa 3 kongresista ang may upo sa ACT-CIS Party List. Kalain mo mga tambay, paglaanan ng pondo. Imbis na magingawa magtrabaho, duman na lang o pakiking-kaking sa sandang harong, maghalat na lang ng mga ayudari sa gobyerno. Ayan. Ayon kay Congressman Tulfo, may pamimigay ang Department of Social Welfare and Development na 15,000 piso kapital sa bawat pamilya na mula sa mahirap na komunidad na walang kinikita para magkaroon ng hanap buhay. Ang tinutukoy ni Tulfo ay ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya para sa mahihirap na walang pinagkakakitaan sa isang komunidad. Ang naturang programa ay bahagi ng Poverty Elevation Program ng DSWD sa pangungunan ni Secretary Rex Gatchalian
alinsunod sa kagustuhan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magsusulong tayo anya ng batas na hindi lang dapat available sa mga mahihirap na komunidad ang SLP, kundi sa lahat ng qualified na walang hanap buhay ay dapat mabigyan ng puhunan. Ayan. Napakaswerteng mga nila. Ikaw, Papa Harold, mag-a-apply ka pa. Wag ka na mag-apply ng trabaho. May darating sa iyong ayuda. 15,000 puhunan. Pero nararamdaman ba talaga ito? Nararamdaman ba talaga ng publiko ng sambayan ng Pilipino ang tulong na ganito? Sabi ko nga kanina, di ba? Sa ibang bansa ang pinibigyan ng ayuda yung mga nakakatulong sa gobyerno. Yung may mga hanap buhay, prioridad ng mga gobyerno na ibang bansa. Dito lang sa atin tinotolerate ang mga ganito. Yung wala ka ng trabaho, okay lang. Bakit? Politika kasi ang umiiral dito sa atin. Huwag ka na magtrabaho. Kami nang bahala sa iyo. Ito para sa iyo. Kaya sino ba naman ang gagana mag-apply pa? Kasi pag nag-apply ka nga naman, hindi ka pa nakakapasok, ang dami-dami mo ng gastos, lalo ng mga requirements. Kaya yan ang nangyayari dito sa atin, sa bansang Pilipinas. Hindi ho natin na tinutuligsa ang ating mga kababayang masisipag mag-cellphone. Wala naman trabaho. Hindi ho natin inaano yan, kundi sana ang pagtuunan lang po ng gobyerno kaysa magbigay ng ayuda, kung paano magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan na sana sa loob ng isang bahay at least paano may isang naghahanap buhay. May inaasahan pagdating ng kinsenas at katapusan. Hindi yung inaasahan ng ayuda kung kailan lamang lalagpak sa kanilang tahanan. Sa ngayon, okay lang ang ayuda kasi panahon ng eleksyon. Kaliwat kanan ang bigayan, kaliwat kanan ang puntahan, kaliwat kanan din ang mahihinga ng tulong kasi nga eleksyon. Lahat ng kandidato ngayon, sa totoo lang, kahit anong sama, kahit anong kuripot ng kandidato, pag oras ng eleksyon, nagiging galante at nagiging napakabait sa publiko. Yan. Ito na natawag natin bato-bato sa langit, ang utamaan ay huwag magagalit. Kaya ito nga panukala ni Congressman Erwin ni Tolpo, kapag ito natuloy, ito yung magiging number 1 na naman. Hindi lang 3, baka 5 pa maging kongresista nito sa Kamara. Kasi nga, pabor siya na marami ang tambay. Pabor siya na hindi na naghahanap buhay kasi may aasahang pondo para sa gobyerno na ibibigay sa kanila. Paano naman yung mga professional na dapat nga yun ang inaalagaan natin. Yun dapat ang binibigyan pa natin ng extra income. Kasi yung akap na yan, sabi nga, di ba, ayuda para sa kapos ang kita at puhunan. Bakit? Yung mga professional ba, yung may mga trabaho ba, sapat ang kinikita? Baka gusto niya rin pag-aralan kung talagang sapat nga ba ang kinikita ng ating mga kababayan na mayroong mga trabaho. Karamihan sa mga yan, hindi pa dumarating ang kinsenas, hindi pa dumarating ang katapusan, yung sweldo niya nakalaan na sa mga utang. Wala nang take-home pay na matatawag. Minsan pumapasok yan ng trabaho, yung kinakain yan sa kantin, inuutang. Yan ang katotohanan dyan. Experience ko din yan. Kaya dapat yan din na po ang pag-aralan nyo. Wag lamang po yung mga kababayan natin na ginagamit lamang po natin pag oras ng eleksyon. Na kailangan ng ayuda, bibigyan natin kasi matatanda na ko nito pag oras ng halalan. Wag naman ganun. Sabi po ni Sir Nivera, Sir, good morning Tabi. Maray Tabi yan na propose na ayuda na pwedeng puhunan sa pagkabuhay o negosyo. Pwede Tabi kayo dyan gibuho na kapital sa pagbulang o pagsugal. Ang negosyo gari sugal man yan. Iyon na nga no. May naanuhan ako kayo dati pa, ito istorya ko lang. Ito totoo nangyari hindi sa Sorsogon, habang ko na magtarap ko sa ina barangay. Ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, ng conduct Tabi ng mga seminar. Seminar para sa pagluluto
similar sa pagtatahi, whatsoever, basta makataunin paghahanap buhayan sa atong mga kababayan. Ang alahin mo, dako na nag-atinder. Nakiling ko sa sa mga nagpalista eh. Nakulo ng yaon, nag-aratinder. Pirang adlaw ini, ha? Pirang simana ini na nag-aratin. San yaon na pigkao na sa sainda, so ayuda. Pag yaon na sainda, kapot na ninda so bulig na hali sa gobyerno, ha? Nakalayo, nag-training na yan. Kumbaga sa ready na para sa pangkabuhayan na para sa kinin natin nasabi kang gobyerno na tabang sa tuyang magayuno ng kaisipang kandolit nag-isip kung paano makatabang na magkaigunin hanap buhayan sa tuyang mga kababayan. Pero anong nangyari arog lang kaya after na may abot sa tuyang mga kababayan na yaon tabi sa semera nag-training sa mga naman-lain-lain na mga trabaho ang lain-lain ng paghahanap buhayan. Makalipas ang tulong aldaw, binalikan sa sarong barangay nung ka kung may mahiling ka na saro duman sa nagsareminar, saro duman sa nag-attender kan orientation ng training, nag-inguha na may itindog ang sa iyang paghahanap buhayan. That's why amo yan ang problema nato digdipo sa Pilipinas. Nasanay ang tao sa ayuda na tinawan mo na ng paghahanap buhayan, binabaliwala pa. Yan. Maulan ng morning sa Gabos, stay safe po. Yun naman po sa satuyang pinsan dyan po sa Barangay Makabog. Sa Barangay Tabi Makabog, Diyos maray na aga po sa Gabos dyan. Kay Kagawad Melvin Balisbis, kan Barangay Makabog, good morning. Hoy, Barangay Makabog tabangan po niyo si Kagawad Balisbis. Kung may problema po kamo, may danon po kamo na gusto i-running, rani lamang po kamo sa iya. Madali man po yan lulukan si Kagawad Balisbis. Sabi man ni Sir Julio, tutubo idol, maurano naman, ayuda kay baha naman. Sabi ko nga ni sa iyo baga, pag-aaral kayo din ng mga oras ng taguran, puyo nanay sa baray, ano nang una, stay put lang, may maabot. Takasuha po nga, nagkararibok na sa ayuda. Tapos sabi, ang ayuda nga para lang ngayon sa parasira, para sa para-tricycle, pero nata nga igwasin mga yao na bako man membro kan sektor na yan. Anyway, ang ayuda po kasuha po, dahil man po kay direktiba, na ayuda na yan para lamang po sa para-tricycle, para sa parasira, o para sa kung paraano ka. Bako kung sino yan, ang yaon tabi, sa may naglibot po paano sa muya, na nahapot ko sa iya, ano ang magiging manera kaya. Sabi nga, sir, ini po, para po ini sa mga tao man, tabi na nabahaan, so ibig sabihin sa mga nalaugan balay, sa tubig. Kami nga na ibaga, as pigistaran mi dyan sa Barangay Sampalo, linaog po kami, bako sa Makawat, linaog po kami sa tubig baha. Nagputok-putok, so refrigerator mi, nasagpud yun dyan, ayaw, nakatingga rao, di na nagagamit. So, arog kayan, dapat bako lamang po para sa mga sektor na daing trabaho, nasa membro ka na sa Porpis, membro ka na sa kumanlain-lain, ano man na NGOs na nagtatao ng dapat tawad man yun yung pansin. So, mga professional man na nagkakaigwas yung mga damages pag may mga arog kayan na kalamidad. Gayad nga ni tabi ang tawanin ayuda dagkod din atensyon sa mga pensyonado na ang pensyon na naresibi kulang man sa pagbakan ng bulong o ibang pangangaipo. Kasi sinda haloy nagserbisyo sa gobyerno, inilugod na dahil man nagserbi, iyo paan piga si kaso na iba makusog pa. Gari talaga ining mga ayuda na pigyatao, igwang parong na pampahamot kan politiko. Anyway, sabi ko nga ni, ang ayuda maray. Kung sa maray man na paagi, inaagi. Kaya lang kung ang ayuda, pigagamit na lang sana sa pansadiring interes, sa kadailanan na nagtatao ng ayuda, may hinahanap na kapalit. Yan po ang kalakaran ngunyan. Pagka tinabangan ka, sa sarong politiko na nakaposisyon na,
Dakulao na utang na buot pa na naghagad ka ning tabang sa sainda. Kaya tabi, tama ka dyan. Ang mga mga tawag kayo ni, ang mga pensyonado, lalo na po mga reserve sa panahon, ini mga veterans nato na dakol-dakol ang ambag sa gobyerno, pigkukulang man. Kaya sabi ko nga ni, dako lamang sa mga nasa parlor, mga barbero, mga may tindahan na sari-sari store, may tindahan na sa kantin, ang tawarin pansin, kung pansin nun man tabi, mag-ano man tabi ka mo ni pagkakataon na maadala niyo kung nagkakasya man tabi ang kinikita sa may mga trabaho mismo sa mga private institution. Taan mga yan, sinasabi ko na nga ni Posendo, bago pa makauli yan, susweldo ka yan, grabe ng kaltas. Susweldo ka yan, bako lamang nga, minsan na isasangla pang ATM eh. Ha? Totoo yan, na-experience ko yan. Ako sa panahon, sa Roman tabi ako sa tagasanglakan sa kuyang ATM. Kulang unon man talaga so sweldo mi. Paski nga sabihin na nasa private ka, dakulao ng kumpanya na nalahugan mo, mas dakula man ang sweldo mo, dakula man ang kaltas sa imo. Yan tabi ang bako na iintindihan ko sa tuyang mga kababayan na nasige pa ang reklamo na dahil sinda naka-resibi na kami ngaya daing trabaho. So sala palang tabi sa may mga naghanap buhay na sinda naghinguha na magkatrabaho para dahil po tabi maentra o may upod sa mga ayuda system kang gobyerno. Tabi. So mga barangay tabi na natatawa na papadaran tabi nin mga ayuda hali sa DSWD, hinguhaon man tabi nin doon na may paliwanag sa indong mga constituentes. Natatasinda dai po nakaiba, natasinda naka-receive. Ha? Ano ang mga dahilan? Iyo dapat ang sendong ipaliwanag. Bago kay pag hinapot ka sa sa constituentes mo, kagawad nata ako dai ikaw pod. Babasulod mo so DSWD. Ay ambot kaya na DSWD. Sinda kaya na nagtao sa kuya. Nalistahan wala kang pangaran diyan. Oh. Kapatal ngaya kaya na ahead siya naan. Oh, kita mo na pangyarian, sinisi pa. No. Ang DSW na pagduman ko, hapotong ko, ma'am, nata may problema sa sarong barangay. Ay, sir ngaya, bako man po kami nagtao kan listahan ng mga taga BHW. Oh. Bako man tabi kami nagtao ng listahan si kagawad tabi kan barangay. Bako man tabi kami nagtao ng listahan si kapitan tabi sa barangay. Nata, di man baga namong kilala sa mga tao sa sarong barangay. Sinda po nakakilala kayan. So, saing ka pa. Totoo man, ha? Totoo yan. Totoo yan na pigdataram ko na iyo man tabi ang simbag kan DSWD. Nag-i-evaluate man talaga pag yaon tabi sa barangay ang sa idong BSW, si kagawad, nan si kapitana, minsan ang sekretarya, si sekretaryo, minsan ang mga harandi sa kaldero sa sapnaan niyo, periringwa. Pakoyo. Anyway, ang oras tabi alas 8:08 na ning pagkaaga. At ang oras na yan ay hatid po sa inyo ni Manay Mati, ni Kagawad Manay Mati Perdigon, City Councilor, West District sa Siyudad Sorsogon. Hatid man sa inyo tabi ni Kagawad PJ Rabanilla. Hatid man sa Giraray ni Kagawad Rinalyn Minduca at hatid man po sa Giraray ni Kagawad Brian Pingol. Yan po sa mga kandidato ngunyan, digdi po sa West District, mga incumbent city councilors. Minahagad kan sa idong suporta para sa idang padagos ng paninerbisyo digdi po sa siyudad Sorsogon. Sa ginalay tabi, oras na inikan sa tuyang pamamaram digdi po sa tuyang programang kasama mo si Jojo abangan tabi girare po nindon sa inyong lingkod sa Miyerkules siring pasi parehas na oras alas 7 ng pagkaaga. Diyos mabalos po sa Indugabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.